Pinaghahandaan na ng New Zealand ang rank number 22 in the world, ang Gilas Pilipinas na rank 34 in the world para sa pagtatapat ng dalawang teams ngayong November na gaganapin dito sa Pilipinas mga kapatrol. Alam kasi ng New Zealand kung gaano kalakas ng Gilas with its new lineup under a new coach and a new system. Against New Zealand ay napakaraming mga familiar faces ang posibleng makakatapat ng Gilas. Nandiyan ang dalawang kakampi ni Kai Sotto noon sa Adelaide 36ers na sina Mojave King at Hylam Harris. Ang kakampi ni Kai noon pero kalaban na ngayong November sa pagsasagupa ng New Zealand versus Gilas. Yes, napakalakas ng Gilas pero nasa pang rank 34 lang tayo sa buong mundo at ang New Zealand naman ay rank 22. So ibig sabihin nito ay napakalayo ng Gilas sa New Zealand at kitang-kita naman in the recent times na nagtapat ang Gilas at New Zealand na talagang talo tayo palagi. Pero everything is bound to change after natin tinalo ang Latvia sa Olympic qualifying tournament na kung saan pinatunayan ng Gilas na ang tunay na ranking ng Pilipinas ay inside sa top 10 in the world. Ang daming ginulat ng Gilas, particularly ni Kai Sotto, sa kanyang very impressive performance against Latvia, na it is expected na against New Zealand ay ganun pa rin ang madadala niya kasama sina Junmar Fajardo at AJ Edo to form a triple tower against a very strong Tall Blacks. Samantala, trending naman ang mga larawan ni Kai Sotto ngayon worldwide na may caption na, "Salamat sa picture Kai Sotto, ang tangkad mo pala." Well, nagsimula ito sa isang post na nag-viral na pinagkatuwaan naman ng mga fans ang mga larawan ni Kai, cutting almost half of his body to show kung gaano siya katangkad. Kahit mga high school at mga old pictures ni Kai na merong kasamang mga fans, ay ini-edit and they-crop it to make it appear na hindi nakasya sa viewfinder. Yet alam pa rin ng lahat na kasama si Kai sa larawan na yon kahit walang mukha. In fact, ngayon pa lang, ay meron na namang tayong nakikitang larawan ni Miss Geneva Cruz with Kai Sotto na nakakrop na naman ang mukha ni Kai. Well, mukhang there is no stopping sa mga ganitong uso. Well, wala namang masama dito dahil it just shows one thing na hindi karaniwan ang tangkad ng ating idol. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman. Bakit mahalaga ang presidential endorsement ni LeBron James? Kahit na siya ang all-time leading scorer sa basketball, ang court vision ni LeBron James ang matagal na pinaka-pinupuri sa kanyang laro. Siya ang ika-4 sa NBA history sa assist at siya ang nangunguna sa Team USA sa parehong kategorya. At ngayong summer sa LeBron James na nagdala ng American flag kasama si tennis star Coco Gauff sa opening ceremony ng 2024 Paris Olympics, ang nangunguna sa kanyang kupunan sa assist sa halos siyang bawat laro. Ngunit ngayon, ang pag-uusapan tungkol kay LeBron James ay lumilipat sa isa pang uri ng assist kung saan siya nagiging kilala, ang presidential endorsement. Ang mga celebrity endorsements ay may papel sa political process sa loob ng halos isang century na. Tinuturing na isa sa mga pangunahing entertainer ng mundo. Nag-record si Al Jolson ng Harding, You're the Man noong 1920 para kay Warren G. Harding. Makalipas ang 4 na taon, si Jolson at ang silent filmmaker na si Mary Pickford ay nag-endorso kay Calvin Coolidge para sa Oval Office. There was a catch though. Those were more business decisions
than political alliances. It was an ad agency that asked them, and they were just sort of doing it for commercial purposes. At itong Lunes, tinapos ni Steve Kerr, coach ng Golden State Warriors at Team USA Men's Basketball, ang kanyang speech sa Democratic National Convention sa pamamagitan ng pagsabi na matatalo si Republican nominee at dating presidente na si Donald Trump sa halalan. Habang ginagawa ang sikat na night-night gesture ni Golden State Warriors guard Stephen Curry. At ang gesture na ito ay nagdulot ng malakas na palakpakan sa loob ng United Center, ang arena kung saan siya nanalo ng 3 NBA titles kasama ang Chicago Bulls noong 1990s at agad na kumalat ito sa social media. At si Lonzo Ball, babalik aksyon na mula sa 3 taong pagkagarahe. Mukhang papunta na sa full recovery itong si Lonzo Ball. Sumali sa 5-on-5 run ng Chicago Bulls Club, nilabas ni NBA trainer Chris Johnson ang video. Ilan sa mga kalaro ni Lonzo Ball sina Jaren Jackson Jr., Jalen Johnson, Daniel Gafford, DeAndre Jordan at Javel McGee. Mainam ang kanyang shooting sa 3-point range. Meron pa rin ang kanyang matutulis na pasa at love sa teammates. Halos 3 taon rin nagarahe itong si Lonzo Ball dahil sa kanyang 3 major right knee operations, kabilang na ang cartilage transplant. Noong 2022 pa, nang una siyang naoperahan. Pero mukhang desidido sa comeback ang guard at magandang sinyalis ito para sa Chicago Bulls. He is moving along. He continues working. He comes here to work out and then he continues his work in LA. Balita ni Vice President Arturas Karnisovas pagkatapos ng NBA draft. At umaasa ang Chicago na ready na itong si Lonzo Ball sa training camp. He is free to do pretty much everything on the floor. Dagdag pa ni Karnisovas. Habang ang New York Knicks, malaki ang inaasahan kina Julius Randle at Mikal Bridges. Mas malaking papel ang inaasahan ng New York Knicks kina Julius Randle at Mikal Bridges sa papasok na NBA season. Malamang na magiging mas madalas iposte ng New York Knicks si Randle sa center, kukunin ang role ni Isaiah Hartenstein noong nakaraang taon. Sa ibig sabihin, mag-aabang si Randle sa paint ng drop ni Jalen Brunson dahil mainam ang ball handling ni Randle sa paint. At si Mikal Bridges, itinuturing na isa sa best defensive wings ng liga. Hindi niya kailangan maging numero 1 option sa opensa dahil mas epektibo siya kung manggagaling siya sa bench para pangunahan ang second unit. Pero kaya din ni Mikal Bridges na pumapil sa catch and shoot at mainam na manggaling sa backside cut. May player option si Julius Randle sa 2024-26 pero mukhang hindi siya iti-trade ng New York Knicks ayon sa report ni Fred Katz ng The Athletic. Nag-average siya ng 24 points, 9.2 rebounds, 5 assists nung nakaraang season at tatanggap ng $28.9 million ngayong 2024-25 season.